Kaya gumama, palaging positive lang sa mga video na ginagawa. Hi Mama Tomo, long time no vlog. Nagdadalawang isip nga ako kung i-upload ko pa ba to kasi ang tagal na nito, last May pa ito nung Golden Week. Kaya lang sabi ko ay for the memories, kailangan ay may upload ko pa rin ito. At para na rin may share ko sa mga gustong pumunta sa Kobe kung ano yung pwede nyong expect at pwede nyong puntahan dito. Ito nga yung day 2 ng aming trip to Kobe. And siguro sa next video ko, explain ko na lang kung bakit hindi ako masyadong nakakapag-upload. Ito nga yung breakfast dito sa Candeo Hotel kung saan kami nag-check-in. At recommended ko dito sa hotel na to. Ang dami niyang choices and medyo maliit lang yung room pero napakaganda ng location niya. And sobrang affordable din. So kung sightseeing talaga yung pinunta niya dito sa Kobe, mas okay na sa ganitong business hotel kayo mag-check-in para mas makamura kayo. Kagaya namin, super late na kami nakabalik sa hotel kagabi dahil ang dami naming activities na ginawa. Literal talaga na natulog lang kami dito sa hotel. Oh, mama no cameraman na rin eh. Ayan yung din ang aming room. Ayan, check out na kami. So, napakaganda ng location niya kasi tapat na tapat siya ng station. Kung magte-train lang kayo. Ne, nato kung... Kaya kung mahilig yung mga anak nyo sa train, tamang-tama to para sa kanila. Talaga mag-e-enjoy sila dito. May tinakay yun. Ako. Shinkansen dyan ay. Check out na nga kami at ito naglalakad-lakad muna kami. Balak namin bumalik doon sa Chinatown. At tingnan nyo talagang city talaga yung dating niya. Ang daming tao. Parang Tokyo din. Wako, Shibuya ko Shin Metalで。アメリカのこの憲法を作られた方にお尋ねすると、まだそんな憲法を使ってるんですか。あれは占領政策をうまくするがために。Ay, ang kula na tanong ka ba na ka? Na kami uwi sa Chinatown at alam nyo ba ang babalikan namin dito ay yung binili naming siopaw kahapon. Kaya makikipila uli kami. Nagustuhan kasi sobra ng mga anak ko. At ito, bumili na nga rin pala ako ng pasalubong dito sa isang shop dito. Itong alkansya ang binili ko. At ito na nga, pag napunta kayo dito sa Kobe, Chinatown, ay try nyo itong siopaw na ito kasi napakasarap niya. Nga lang, kailangan nyo talagang pumila dahil famous na ito at maraming bumibili. Pero tingnan nyo naman, dire-diretso talaga yung gawa nila. Kasi hindi sila nauubusan ng customers. Ang daming tao. Ito nga ulit kami sa American Park kasi nagpabook kami ng cruise ship mamaya. Diyan kasi kami sasakay ng cruise ship. Ayan. At nasa loob nga mismo ng American Oriental Hotel yung terminal ng mga ship na sasakyan namin. Sasakay ng cruise ship. Luminous to. Daming tao. Kobe American Park. Koko? Hate. Nakatabo na yan. Babayaran nga lang namin yung ticket para sa cruise ship na sasakyan namin. Hindi. Dati. Nata, noro na yan. Minna, tatteru no? Dahil dinner time pa naman yung cruise namin, kaya explore muna namin tong place. Madaming pwedeng gawin dito. Sarap nga lang tumambay dito, napaka-fresh ng hangin at ang dami mong makikita. Kobe Motomachi. Koko wa
Espusa. Nani ko? Chahan. Chahan datte. Ketchup. Nippon hana. Kore wa spare rib da yo. Kore wa ne. At dahil nandito tayo sa Kobe, hindi natin pwedeng hindi titikman yung kanilang famous na Kobe beef. Medyo maharlika nga lang nito, pero minsan lang naman kaya na. Ayan, 1,000 yan yung isang ganito. Ilang peraso lang yan. Kaya nga mahal ito kasi ito yung isa sa highest quality ng Japanese beef. Oishi! Mada tabete sai kedo. Yawarakai? Katta! Yawarakai. 50 yen. Oishi? Dou? Kobe beef. 2020円Kobe meat fair. Look at that. 牛すじ焼きそばだって。Yeah. So, ito nga yung earthquake memorial. Alam nyo ba na ang Kobe ay nasalanta ng lindol noong 1995, 7.2 magnitude at napakalakas talaga, sobrang maraming napinsala. Dito nga sa part na to, nandito yung mga pictures ng mga pangyayari na nakunan nila. And yung ibang part dito ay talagang hindi nila inayos para makita pa rin ng ibang tao kagaya nito. Isa nga rin yun sa magandang part ng pagta-travel namin kasi educational na rin siya para sa mga anak namin kasi nalalaman nila yung mga history ng lugar na pinupuntahan namin. Ngayon nasa loob pa rin ng American Park itong Maritime Museum kaya pumunta na rin kami. Dito naman ini-exhibit yung Japanese shipping at saka yung history ng Kobe Harbor. Nag-enjoy nga din yung mga anak ko dito kasi na-try nila na paano mag-drive ng isang ship. Ayan. Mata. Ah, may itay. Tama itay. Ah, yoro ni natanaw to. Kirei dyan. So, merienday namin napagod ko. Ayan, sasakay na po kami dyan sa ship na yan. Yay! Ayan yung sasakyan namin. Luminos Kobe. So, kuha tayo ng ticket. Kochi. Grabe, ang laki rin pala niya. Alam niyo ba, pangarap ko talaga yung makasakay sa isang cruise ship, yung magtutour around the world o kahit around Japan lang, pero medyo malayo pa sa reality yung kaya okay na itong dinner cruise ship kasi first time namin. Sorry na pala sa mga Luminos Kobe. First para sa aming pamilya at syempre meron na namang bagong experience yung mga anak ko. Bilang magulang kasi gusto kong maranasan nila yung mga bagay na hindi ko naranasan nung ako ay bata pa. ようこそ拝見いたします。はい、ようこそ。成崎さんでしたね。おかげで4名様。Video cue ba? Ay, sa amin. Doko. Wichin aare. Manak ka ne. Ito yun. Napakaswerte nga namin kasi umabot kami sa promo nila ngayong Golden Week. So, bali 20,800 yen lang yung binayaran namin. Lahat-lahat na kami. 4. Kahit nga medyo kamahalan ito ay okay lang dahil para sa experience namin ito. Kaya
kailangan nating magsikap uli magtrabaho. At alam nyo ba na yung ginastos namin para sa trip na ito ay yung galing sa alkansya ko na inipon ko ng ilang buwan. Kasi hindi naman kami mayaman kaya kailangan talaga mag-alkansya pa ako para ma-afford namin yung mga ganito. At after ng trip na ito, mag-uumpisa uli ako mag-ipon para naman sa summer vacation namin. Naging family tradition na nga namin na mag-travel kapag may mga long vacation. Gaya ng New Year, Golden Week at summer vacation. At ang kagandahan nga kapag dinner cruise, ayan, makaabutan natin yung sunset. Pag lunch time kasi hindi natin yung makikita syempre. Meron kasi silang lunch and dinner, pero kung ayaw nyo naman ng may kasamang food, pwede rin. Nakakamiss talaga ang dagat mo kapag tumitingin ako sa mga ganitong view. Talagang napapa-thank you Lord ako sa mga creations niya. Saya talaga ng puso ko kapag may mga bagong lugar akong napupuntahan. Kasama rin nga pala sa set na kinuha namin itong Ichigo Buffet or Strawberry Dessert Buffet. Ito yung kanilang Ichigo sushi. Haite. Suwat tayo sa kopo. Kaya ko. At nga, ng desserts dito ay gawa sa strawberries. Kaya naman tuwang-tuwa ang aking anak na si Kento kasi favorite niya talaga ang Ichigo. Masasabi ko nga na isa sa pinakamagandang lugar na napuntahan namin itong Kobe City. So kung hindi nyo ba ito napuntahan, try nyo na po, malapit lang to sa Osaka. Ang dami nyo pwedeng gawin dito. Yung 2 days nga namin dito lang namin ginugol. Ang original plan kasi 1 day lang kami dito tapos mag-o-onsen pa kami. Kaso nga, napasarap kami dito. Kaya panigurado ay babalik uli kami ng Hyogo-ken. Kaming family joke, every time nagta-travel kami sinasabi ko simula bukas itlog na uli yung ulam natin. Kaya bago kami umuwi ay sasakay muna daw dito sa Ferris wheel. Kaya gumama, palaging positive lang sa mga video na ginagawa. Sa kanyang cooking at baking, palagi niyong panoorin. Ano mang pagsubok, lahat ay kinakaya. Yan ang ating Kego Mama. Palaging positive ang dala. Manood ka lang sa Kego Mama. At nalampasan, yan ang ating Kego Mama. Pangarap para sa pamilya, inspirasyon ang kanyang anak. Mga alaala para sa vlog, para sa mga nanay maging motibasyon, at sa kanila ay maging inspirasyon.